Mrs. Montana Cortez, kumusta kayo? Magiliw na kinuha ni Mr. Ramirez ang kamay na matandang nakahawak sa kamay ni Althea. I'm Armando Ramirez, daddy ako ni Althea. Ngiting-ngiti siya nitong sinulyapan. Lihim naman si Althea na napangisi dahil sa pagkadisgusto. Manang-mana rito ang anak nitong si Claire, expert sa pagpapakitang tao. Ngunit ang totoo, plastic naman. Pagkatapos itong magparinig ng mga hindi magandang salita kay Lucas, heto at biglang nagpapalakas sa lola ng binata. All because the old man just found out that Lucas is the mayor's son. Ikaw palang ama ni Althea? It's good to meet you, Mr. Ramirez. Magilaw na nakipagkamay ang matandang babae sa kanyang daddy. Kapag kuwan, ay nagawi naman ang tingin nito sa kanilang likuran. And that woman is her mother? Alam niyang si Corazon ang tinutukoy nito. Yes. No, ma'am. Pinutol ni Althea kaagad ang dapat na sasabihin ng ama niya. Napansin niyang sumimangot ang daddy niya. Gayunpaman, ay nagpatuloy siya nang tumingin ang matandang babae sa kanya. Amanda Vasquez po ang pangalan ng mama ko. Paglilinaw ni Althea dahil kahit kailan, hinding-hindi niya ituturing na ina ang taong dahilan kung bakit nawala ang mama niya. Mananatili lang ito bilang kanyang stepmother. Really? Oh yes, you've got her eyes and her beauty. Yung nanay niya, ang Lola Dolores mo, kaibigan ko noon. Tingnan mo nga naman, napakaliit ng mundo. I heard that your mother died? Ngumiti siya ng malungkot. Opo. Subalit napawi iyon nang maramdaman niya ang mainit na palad ni Lucas na dumikit sa palad niya. Hinawakan at pinisil nito ang kanyang kamay. I'm sorry for your loss, Iha. Umiling siya at nginitian ng matanda. O siya, halina kayo apo, doon tayo sa harap. Hinila na silang dalawa ng matanda. Naiwan namang natigilan na ang daddy niya. Di nagtagal, ay narinig na nila ang boses ng mayor. He started the speech with a cheerful old man's laugh. You know what makes this night extra special? It's my mother and my son. Napakasaya kong makita silang pareho. Sinalubong sila ng mama ni Lucas at pinaupo sa VIP table. Umuwi pa ang nanay ko mula sa States para lang makita ko sa aking birthday. At ang anak kong manang-mana sa kakisigan ko. The mayor laughed. Tapos tumingin ito sa gawi nila. Partikular na kay Lucas. I think he's not into social gatherings like this. Lalong-lalo na sa pampublikong programa. Kaya ngayon lang namin siya naipakilala sa inyo. My son is Lucas Cortez. Itinuro ng kamay ng mayor ang binata. Anak, tumayo ka naman para makilala ka ng buong lalawigan natin. Tinanguan ni Althea si Lucas upang kumbinsihin ang binata. Huminga muna ang huli bago ito tumayo. May sasabihin ka ba anak kay Papa? Tanong ng mayor. Ha? Narinig naman ni Althea ang pag-react ng binata. Napangiti siya. Hindi siya sigurado kung tama bang dinala niya roon ng lalaki. Pero sa nakikita niya, may mabuting na idulot iyon sa parehong panig nila. Maya-maya ay inabot ng host ang mic kay Lucas. Pasimple naman itong lumingon sa kanya, tsaka ito nagkamot ng ulo. Halatang hindi nito alam ang sasabihin. After a while, huminga ito ng malalim at nagsalita ng seryoso. Invited kayo sa kasal ko. Nangunot ang noo ni Althea nang wala sa oras. Anong kasal? Wala pa naman sa plano nila ang pagpapakasal sa lalong madaling panahon. Bakit nag-iimbita na ito? Nag-iisip pa siya? Everyone was shocked, as in everyone, including the mayor. Sino ba naman kasi mag-e-expect na ganun ang sasabihin ni Lucas? Parang gusto nang magtago ni Althea sa ilalim ng mesa dahil sa kahihiyan. Ngunit biglang nagbago ang mood niya. Nang marinig sa speakers ang lalaking tawa ni Lucas. Biro lang pa, natagal pa yun. Sabi nito gamit ang kasual na boses. Para siyang nabunutan ng tinik. Nalilito siya minsan sa binata dahil napaka-unpredictable nito. But you have to admit na natutuwa siya sa taglay nitong ugali. Hindi niya lubos maintindihan kung anong klase ng ugali yon, pero natutuwa siya. Gusto kong malaman nyo na, yon, happy birthday na lang Papa. Kasi baka kung ano pang masabi ko. Tumawa ito na sinundan naman ng mayor. Tumawa rin ang mga tao. Nagpatuloy ang selebrasyon. Naupo lang sila.
Nag-usap-usap kasama ang mayor at vice mayor. Uminom ng wine at kumain, habang ang iba'y sumayaw. Hindi na muling ininda ni Althea ang presensya ng kanyang ama sa party niyon. Why would she give a care kung ito nga ay hindi siya matrato ng maayos bilang anak? Mas mabuting huwag na lang niya itong pansinin. Magsi-CR lang ako. Paalam niya kay Lucas. Ngunit nang tumayo siya ay tumayo rin ito. Sasamahan kita. Wika nito. Huwag na, kaya ko naman. Samahan na kita, baka mawala ka Althea. Hindi naman ako bata eh. Sagot ko rito. Nakahawak pa ito sa kanyang likod. Kahit na, nandiyan ang daddy at stepsister mo. Baka kung ano pang mangyari. Lucas, I can handle them. Giit niya. Sasamahan kita. Pagpupumilit nito, wala na siyang nagawa nang ito na mismo ang magtulak sa kanya upang maglakad. Kaso, napahinto silang pareho na makita ang babaeng papalapit sa kanila. Pamilyar ang mukha na yun kay Althea. Nakita na niya yun sa picture at nakita na rin niya iyon sa personal, sa mall, nung makabanggaan ito si Lucas. From the woman in front of them, lumipat ang tingin niya sa katabi niyang binata. Nakatitig ito sa babae na para bang ang babae lang ang nakikita nito noong mga oras na yon. Kinagat ni Althea ang ibabang labi niya bago siya bahagyang umiti. Huwag mo na akong samahan. Mahinahon niyang sabi sa kanya siya nagmadaling umexit. May pagkataranta sa kanyang loob kaya sa exit nga siya dumiretso. Paglabas niya ron, pawang mga hagdan lang na pataas at pababa ang nakita niya. Papasok na sana siya sa loob nang may marinig siyang kakaibang boses na tila may nagaganap. My God! Sa likod ng hagdan nang galing ang boses at alam na niya ang nangyayari. But as much as she wanted to ignore them, nakatawag ng pansin sa kanya ang narinig niyang boses ng babae. It's so familiar. Miss na kita, Claire. Ang tagal ko na nagtitiis. Baka mahuli tayo ni Henry. Naningkit ang mga mata ni Althea nang marinig ang pangalang binanggit nito, si Henry. Alam na niya kung sino yung babae. It was her stepsister. Napangisi siya. Yung dalawang tao na nanloko sa kanya, naglolokohan din pala. Handa na siyang umalis doon at ignorahin na lamang ang nalaman nang marinig niya ang mga yabag mula sa ilalim ng hagdan. Before she could turn her back, nagtama na ang mga mata nila ni Claire at ang lalaki na kasunod rito ay bumalik at tuluyang bumaba. Pinakitaan siya ng kanyang stepsister ng nanlilisik na tingin, kaya wala na siyang choice kundi harapin ito. Did you see us? Did you hear us? Mataas ang boses nito. Tuluyan itong umakyat sa kinatatayuan niya at hinila siya malapit sa hagdanan. Answer me, Althea! Isusumbong mo ba ako kay Daddy? Isusumbong mo ba ako kay Henry? Sagutin mo ko! Hinila niya ang braso niya mula sa mga kamay nito. I'm not like you, Claire. Hanggat hindi ako damay, gawin mo kung ano gusto mong gawin. Wala akong tiwala sa iyo, Althea. Give me your phone. Inagaw nito ang bag niya, subalit hindi niya ito binitawan. I said, give me your phone. Let me see it. Baka kinuhanan mo kami ng picture. Let me see it. Wala ka makikita dyan. Hinila niya yon hanggang sa mapasa kamay din niya. Aalis na dapat siya nang hilahin ng babae ang kanyang buhok. I hate you, Althea. Nagpumiglas siya, ngunit hindi nito binitawan ang buhok niya, kaya inabot din niya ang buhok nito para hilahin din. Ikaw na lang palagi ang bida. Nakakainis ka. Claire, tama na. Maya-maya pa ay may umawat na sa kanilang dalawa. Ito was Henry, pero hindi nagpaawat si Claire. Huwag ka makialam dito, Henry. Sigaw nito. Binitawan nito ang buhok ni Althea at itinulak nito ang lalaki palayo sa kanila. Nawala ng balanse ang lalaki nang madulas ang paa nito sa gilid ng hagdan. Naghulog ito hanggang sa baba at tumama ng malakas ang ulo nito sa dingding. Nanlaki naman sa gulat sina Claire at Althea. Henry! Patakbong bumaba ng hagdan si Claire. Umupo sa tabi ng boyfriend at sinubukan itong gisingin, ngunit unconscious na ito. Nanatili naman sa taas si Althea. Namumutla, hindi siya makakilos. Kabadong-kabado siya habang pinagmamasdan ang walang malay na katawan ng nobyo. Di nagtagal ay dumating si Lucas, kasunod ang ilan pang mga tao. Tumawag kayo ng tulong! Tumawag kayo ng ambulansya! Natatarantang pahayag ni Althea. Nang dumami na ang taong nakikiusosyo roon, ay saka namang biglang sumigaw ng umiiyak na si Claire.
Si Althea! Tinulak na babaeng yan ng boyfriend ko! Lucas POV. Hindi bukal sa loob ni Lucas ang pagsama kay Althea noong gabing yon sa birthday party ng kanyang ama. Ngunit may kung ano sa dalaga na nag-uudyok sa kanyang gawin o sundin ang mga gusto nito. Hindi niya ito kayang tiisin. Kahit ayaw niya, sumama pa rin siya. But being at the party, he made a little mess. Hindi niya akalaing makakaharap niya roon ang tatay nito at makakarinig na naman siya ng mga magagaspang na salita. Na-upset siya, kaya imbis na sagutin ng matanda, naisipan na lang niya itong iwasan. However, the night was saved thanks to his lola at ang pagdala sa kanya roon ni Althea ay nakapagdulot ng mabuti. Nalaman niyang hindi naman pala talaga siya tinalikuran ng kanyang parents. They still care for him, that he's welcome to return home anytime. The night was so good that he can't take his eyes off to Althea's face. Nagpapasalamat siyang isinama siya nito dahil nakita rin niya kung gaano talaga ito kaganda. Hindi na nawalay ang tingin niya rito. She must be the simplest guest on that evening. But for him, she stood out. Kaya nga nung magpaalam itong pupunta sa CR, ipinilit niyang samahan niya ito dahil napakaganda nito para pabayaang mag-isa. Subalit natigilan siya nang lumitaw sa kanyang harapan ang kanyang ex-girlfriend. Sandy was not just there for the party. She was there to talk to him. Nang makaalis si Althea ay hinarangan siya ng ex niya, kaya hindi niya agad ito nasundan. "Lucas, how are you?" tanong nito. For a short moment, the woman in a blue silk dress, red lipstick and tan skin caught his interest. Napakaganda din niya ng gabing yon, kaya hindi niya maiwasang mapatitig rito. Sa likod, nakita ni Lucas na lumabas si Althea sa fire exit door. Nag-alala siya na baka hindi nito alam kung saan ang CR, kaya mabilis na naglaho ang interes niya sa kaharap na babae. "Matagal ko nang gusto kang makausap," sabi ulit ni Sandy kasabay ng paghawak nito sa kanyang kamay, kaya nakuha na naman ito ang atensyon niya. Tumingin siya sa exit door at wala nang pumasok ulit doon. Bumuntong hininga siya. "Wala tayong dapat pag-usapan, Sandy." Yun sanang sasabihin niya na mapansin niya ang isang lalaki sa likod na naglalakad patungong exit. Nalingkit ang mga mata niya na makilala kung sino yon. Si Henry Vergara. Naisip niyang baka nakita nito ang paglabas doon ni Althea, kaya sumunod ito. "I'm sorry, Sandy." Tinanggal niya ang kamay ng babae sa kanyang braso at mabilis na naglakad patungong exit. He opened it slowly. Eksaktong narinig niya ang malakas na sigaw ni Claire. "Huwag kang makialam dito, Henry!" Sa tapat ng pababang hagdan, nakita niya si Althea na magulo ang buhok. Halata ang pagtaas-baba ng puso nito. Katabi nito si Claire na may magulo ring buhok. At kitang-kita niya ang pagtulak ni Claire sa lalaking mukhang umaawat sa mga ito. Aksidenteng nahulog si Henry sa ibaba. "Ano yun?" Isang guest ang marahil ay nakarinig sa sigaw nang buksan niya ang pinto, kaya natawag ang pansin nito. Hanggang sa dumami ang nakiusyosyo. Nilapitan ni Lucas ang nanginginig na si Althea. Nakapagsabi pa ito na tumawag sila ng ambulansya. May takot sa mukha nito habang nakatingin sa walang maling na lalaki na yakap ng umiiyak na si Claire. Tatanungin na sana niya kung okay lang si Althea nang biglang sumigaw ang babae sa baba. "Si Althea! Tinulak ng babae niya ng boyfriend ko!" Madaling araw na, ngunit hindi pa siya makatulog. Hindi okay si Althea nang iuwi niya ito sa apartment. Sinisisi ito ng daddy nito, pati na rin ang parents ni Henry dahil sa nangyari. Paniwalang paniwala ang mga ito sa gawa-gawang kwento ni Claire. But he was there. He saw it. Kahit anong mangyari, paninindigan niya ang nakita niya at idedepensa niya si Althea. Bago siya umalis ng Jade Garden, sinigurado niyang gumagana ang CCTV doon sa parteng yun ng building. Sakto ang anggulo ng kamera sa pinangyarihan ng aksidente, kaya tiwala siyang magiging maayos din ang lahat. Of course, magiging maayos din ang lahat. Tinitigan niya ang saradong pintuan ng kwarto ni Althea hanggang sa makatulog na siya. "Bakit ka nakangiti? Masaya ka?" Nalilitong tanong niya habang pinagmamasdan si Althea na naghahanda ng breakfast nila. Hindi ito mukhang nakatulog ng maayos. Ngunit hindi rin ito mukhang stress. Normal lang ang itsura nito. Kaya nagtataka siya. Parang walang nangyari noong nagdaang gabi. Umupo ang dalaga at hinawakan ng handle ng coffee cup nito. Tsaka ito ngumiti ulit nang mas magiliw. "I'm not smiling because I'm happy. I just felt relieved.
Sa akin sila lahat nakaturo, pero may isang hindi. May isang naniniwala sa akin. Kaya nakatulog din ako ng maayos kagabi pagkatapos na mahabang pag-iisip. Dahil sa sinabi nitong iyon, nagawa na rin niyang ngitian ito. Gumaan na rin ang loob niyang malaman na naisip siya nito noong nagdaang gabi, kaya naging maayos ang tulog nito. It was such a relief. Nasaksihan ko man yung nangyari o hindi, sa'yo pa rin ako maniniwala, Althea. He said what is true. He said what is right to say. Sinabi niya yon upang lalong gumaan ang pakiramdam ng dalaga. At hindi nga siya nagkamali. Nakakain ito ng maayos at naging kalmado ito ng mga sumunod na oras. Hanggang sa may kumatok. Nasa loob ng kwarto si Althea, kaya siya na nagbukas ng pinto. Dito ba nakatira si Miss Althea Ramirez? Kumabog ng malakas ang puso niya na makita ang dalawang pulis. May hawak na papel ang isa sa kanila. Dito nga. Kalmado niyang saad. May dala kaming warrant of arrest at iniimbitahan namin siya sa presinto. Nagsampa ng kasong pamilya Vergara at si Miss Claire Ramirez laban sa kanya. Nandyan ba siya? Tatawagin pa lang dapat sana niya si Althea nang maramdaman na niya ang presensya nito sa kanyang likod. Poposasan niyo ba ako? Ito ang una nitong tanong. Nang lingunin niya ito, nakita niya sa mga mata nito ang mabigat na pag-aalala at takot. Kung sasama ka ng maayos, hindi na kailangan. Sagot ng pulis. Tumangutango si Althea bago ito humakbang palabas ng kanyang apartment. Nang nasa gitna na ito ng mga pulis, tumingin ito sa kanya. Tawagan mo si Andres. Alam na niya ang gagawin niya kapag sinabi mo ang nangyari. Tsaka, tumingin ito sa loob bago muling umangat ang mga mata nito sa kanya. Ikaw munang bahala kay Darius. Tatawag ako ng lawyer. Sabi ni Lucas. May lawyer ako. Si Andres nang bahala doon. If you need money, naroon sa bago ang wallet. Tinawagan agad ni Lucas si Andres. 20 minutes pagkatapos dalhin ng mga pulis si Althea, kinarga niya ang anak nito at lumabas ng bahay. Nagpunta siya sa bahay nila. Mabuti na lang at hindi pa nakakaalis ang mama niya noong mga oras na yon. Mama! Sigaw ng binata. Pipigilan na dapat siya ng isang maid sa pagpasok nang mapansin nitong may daladala siyang bata. Ma! Muli niyang sigaw. Nagising ang baby at nagsimulang umiyak. Nataranta siya kaya niya tinawag muli ang kanyang ina. Ano ba? Sigaw nito sa taas na makalabas ito mula sa master's bedroom. Noong una, nakakunot ang noon nito. Ngunit nang marinig siguro nito ang iyak ng bata, ay biglang naging maamo ang mukha ng kanyang ina. Oh my God, Lucas! Bakit siya umiiyak? Pahayag nito habang bumababa ng hagdan. Mabilis itong lumapit sa kanila at kinarga ang bata. Kung makasigaw ka kasi parang may sunog. Umiyak tuloy siya. Ay nako, kay gwapo naman pala ng anak ni Althea. Baby, tahan na. Andito na si Lola. Ma, pwede niyo bang tawagan si Atty. Marquez? Nakausap ko lang siya kanina sa telepono. Bakit? Tanong nito habang hinihele ang patuloy sa pag-iyak na bata. Sinampa nila ng kaso si Althea dahil doon sa nangyari kagabi. Ano? Saglit na nagulat ang matanda. But Atty. Marquez just informed me na hinire siya ni Mr. Vergara para sa isang kaso. I don't think he can handle 2 cases at the same time. Vergara? Yes. Oh my. Napatigil pansamantala si Mrs. Cortez. Tila ba may naalala ito? Anak pala niya yung nahulog sa hagdan. Oh God, paano yon? Naunahan tayo. Pero kung magigising naman yung lalaki, syempre sasabihin niyang totoo. Unless magkakaroon ng problema sa memorya niya. Tama ang mama niya. Naisip rin niya ang bagay na yon. Seems like he has no choice but to let that case go to court and to let Althea to be detained for the meantime. Pansamantala lang, hindi siya papayag na mangibabo ang kasinungalingan sa batas. Naroon pa siya. Naroon siya upang tumulong sa dalaga. Ma, dito muna si Darius. Kayo munang bahala sa kanya ha. Tatayo akong witness para kay Althea. Kampante niyang iniwan ang bata sa pangangalaga ng kanyang ina. Hindi siya makakapayag na mapahamak ang dalaga at manalo ang stepsister nitong si Claire. Lalo na at alam niya na inosente si Althea. Ano kaya ang mangyayari kay Henry? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!